Sir Juni, magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Ayan, si Jen tsaka si Nelson po uli. Kay kahapon nakapanayam namin kayo. Yung huling tala, 58 ang bilang po ng mga nasawi. Meron po tayong latest, Sir Juni? Yung jet, and then so ang ating as of, but again, this is as of this morning, we're waiting for yung susunod natin mamayang gabi, pero as of now, based on the 6 a.m. NDRRMC update, ang ating pong bilang po ng mga kababayang nasawi dahil sa Bagyong Tino, ito po ay 66 po ang reported death sa atin. 66 po, 66 ang reported death that are for verification and validation. And then meron naman pong 26 na missing. Yung 26 na missing po, ito po ay yung 13 na nawawala po sa Cebu province at yung 13 naman po ay yung sa La Castellana, Negros Occidental po. Sa 66 na yon, saan po may pinakamaraming naitalang namatay, Sir Juni? Sa 66 po, ang pinakamadami po ay itong sa probinsya ng Cebu, which is 49. And then, ang sumunod po ay ito na nga pong sa Negros Island region, meron pong 7. At saka, ang kasama din po yung 6 po from the Philippine Air Force na mga kasamahan natin for the, yung sa bumagsak po ng chopper na papunta sana po for HADR or Humanitarian Assistance and Disaster Response Mission. Sa dun po sa 66, kasama na po yung mga namatay sa helicopter, Sir Juni? Opo, kasama na po ito doon. At again po, ilan pa po yung binanggit nyo na hinahanap o nawawala? Dito po as of this morning, yun yung 26 na missing. 13 po nito yung sa Cebu province at 13 naman sa La Castellana, Negros Occidental. Kahapon po nung nakapanayam namin kayo, ang direksyon ay Antique, Panay Island, tapos Palawan. May natanggap na po tayong report bago lumabas itong si Tino ng ating bansa, Sir Juni? Yun dito sa Region 6 at saka NIR, meron na tayong mga initial reports. But for Palawan, we're trying to add those data from the regional office ng OCD. So hopefully mamaya po sa mamayang gabi ay kasama na yun doon sa panibagong ulat natin. Ganun po. Ano po naging assessment ninyo? Bakit ang tindi ng pinsala sa Metro Cebu, Sir Juni? Opo, ayon po sa pag-asa, at saka ito rin yung naka-forecast at saka dun sa mga abiso, na malakas po talaga yung ulan na ibabagsak nung bagyo, malawak at saka mabigat, kaya nga po itong nagkasabay nun, siyempre itong dito sa mga coastal municipalities in Cebu, nagkasabay po, we have some subdivisions there and municipalities na katabi nung nasa baybaying dagat at saka katabi po ng ilog, and then sa malakas din po siyempre na buhos ng ulan ay kaya po nagdulot po ng mga pagbaha. Sir Juni, si Nelson po. Nelson? Opo. Sa ngayon ay may mga bagong natatanggap pa tayo na report. Kasi kahapon, sir, di ba, dito lang tayo sa Cebu, Antique. Ngayon may pati pala sa Bacolod ang lakas ng epekto ng bagyo. Tama po, yung Region 6, yung Western Visayas ay dinaanan din po, and then sumunod itong Palawan. Kaya may ina-expect pa po tayong mga additional reports po that will be coming from these regions. At pare-pareho po nung sinasabi, at saka mga images at saka mga reports na malakas nga po yung hangin, dala nung Bagyong Tino, at saka ganun din po yung ulan na ibinagsak po. Sa dami po ng mga lugar na tinamaan, hindi ba tayo overwhelmed dito? In terms po, kung pag-uusapan natin ay yung mga food and non-food items,
hindi pa po natin nakikita kukulangin tayo dito. We have prepositioned the family food packs. No? Ang challenge lang is yung maipaabot na. No? Wala namang nasasabi pang mga isolated areas, pero merong mga hard to reach areas, no? At especially nagpas lang nung bagyo. So ang challenge lang po is getting to the last mile na maihatid itong mga prepositioned nating mga pagkain at saka mga non-food items also. No? Ang isa pa po na challenge is syempre kaagad po kailangan yung mga na-deploy na po ng mga debris clearing and civil works cluster kasi kailangan syempre sa mga kalsada matanggal yung mga debris, mga punong kahoy ng mga bumagsak para po mas makadaloy po yung mga pagpapadala natin ng mga kakailanganin ng ating mga kababayan. Kumusta po ang supply ng kuryente? Meron pa bang walang kuryente sa ngayon? Opo, dito nga po sa datos na inilabas natin kanina, we are seeing na meron pong 50 power interruptions, 50 areas with power interruptions. Some of those ongoing restoration. Yung iba naman po have gone with alternative na mga pamamaraan po like generators ang ginagamit. Ganun din po may mga areas na because down ang kuryente ay wala rin po yung mga cellular data sa komunikasyon. But then again, itong ating pong mga clusters po on energy resilience, ganun din po yung emergency telecommunications ay nagpapaabot na rin po through the help of our regional offices ay nagpapadala na rin po ng mga kakailanganin na mga augmentation para dito sa mga facilities na ito. Sa tingin po natin, mga ilang araw ang kailangan para ma-restore natin yung at least supply ng kuryente, humupa ang tubig at ma-clear ang mga karsada? Noong nangyari po kasi yun sa Lindol sa Cebu, nag-utos yung ating Pangulo na mabilis na at maaga po na pagtugon dun sa restoration nitong mga ito. Kaya nagawa po ito in 1 to 2 weeks. Ang isang challenge lang po, syempre ngayon, kailangan din po natin maghanda dun sa paparating na bagyo, and then we're not just talking of Cebu, kasi itong isang bagyo po na tinitingnan ay sabi po ng Pag-asa, malakas din ito. Mas malakas actually daw kumpara sa Bagyong Tino. Tapos mas malawak, if we're looking at 600 kilometer diameter nitong Bagyong Tino, itong Bagyong Uwan po ay 900 kilometers yung lawak. So ibig sabihin kahit Luzon ang tahak nito, mas malawak po ang pwedeng maapektuhan, gaganon din dun sa Southern Luzon at maaaring sa Visayas pa at other areas, Kaya at saka meron lang po tayong 2 hanggang 3 araw para maghanda ulit para dito. Apo. Nako, Sir Juni, baka meron pa pong mahalagang bagay na hindi kami naitanong na importante pong makarating sa ating mga kababayan. Opo, Jack Nelson, unang-una, itong paparating na bagyo, sinasabi po natin, hindi tayo nanakot, pero ang sinasabi po ng Pag-asa, ito po ay mas malakas, kaya dapat po alam natin saan, kailan at gaano kalakas yung tatama sa lugar natin in terms of yung ulan, yung buhos nitong ulan at saka yung lakas ng hangin. Kaya mahalaga po talaga na alamin ninyo ito sa inyong mga lokal na otoridad. Makinig po kung ano yung mga dapat na paghahandang gawin, lalo't ang tinitingnan natin ay meron 2 hanggang 3 araw na para maghanda po tayo para dito. Ang sinasabi po natin na paulit-ulit, hindi po natin dapat inaantay yung sinasabing mata ng bagyo. Dahil yung mata ng bagyo, nasa gitna na po yun. So may kalahati na pong nauna dun na magkakaroon ng epekto sa ulan at saka sa hangin. At saka hindi na po ginagamit at hindi na po dapat maging rason nga po yung ang sinasabi na wala pa namang nangyaring pagbaha dun sa mga lugar ay hindi naman kailangan lumikas. Pag sinabi po ng mga otoridad na tatamaan yung lugar ninyo at kailangan lumikas, so yun po ang mga dapat natin sundin. Ayan. Sir Juni, salamat po. At siguro update kami pag may report na tayo from Palawan. Magandang hapon po. Opo. Ayan. Si Ginoong, Maraming salamat po. salamat po. Si Ginoong Juni Castillo, ang tagapangsalita po ng OCD, ang ating nakapanayam.